The title of our message this morning, Let Your Fear Disappear. Let your fear disappear. Psalm chapter 56 po ang ating teksto. Sulat po ni David, Psalm chapter 56, beginning verse number 1. Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He fighting daily oppresseth me. Mine enemies would daily swallow me up, for they be many that fight against me, O Thou Most High. Ito po ang key verse natin, ang key text po natin, verse number 3. Psalm chapter 56, verse number 3. What time I am afraid, I will trust in Thee. What time I am afraid, I will trust in Thee. In God I will praise His word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much for this beautiful day. Thank you for this very beautiful morning. And thank you, Heavenly Father, for allowing me once again to use this online ministry, to share your word, to proclaim your word to your people. I pray, O God, that you will continue to bless this ministry. May you always bless each and every one of us, O God, through thy word. Help me, Lord, and empower me. Give me wisdom. Lord, guide me. Thank you so much, and I pray, Heavenly Father, that you will again meet the spiritual needs of your people. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So dito po sa ating magiging pag-aaral, ang pag-uusapan po natin ay ang patungkol sa takot. Katulad po nung sinabi ko sa inyo, ang matakot po ay karaniwan. Yan po ay natural. Yan po'y nangyayari sa napakaraming tao. Siguro po, magandang sa Biblia, magkaroon tayo ng idea sa mga naka-experience ng takot. Of course, iba-iba po ang klase ng takot, pero ang takot po yan. At nakakatakot na laging takot ang bumabalot po sa ating buhay. So kaya nga maganda na meron po tayong salita ng Diyos na ating pong matungtungan upang ating pong mapagtagumpayan ng takot at mawala ang takot sa atin, mga kapatid. Kung maalala nyo po, si Abraham, natakot po siya. He feared for his life. Yan po ay nasa Genesis chapter 12, mga kapatid. Si Abraham yan. Si Moises po, mga kapatid, natakot din po kay Pharaoh. Diba? Nagkaroon siya ng takot at pangamba kay Pharaoh. Recorded po yan sa Exodus chapter 2, kung matatandaan nyo. Okay? Yan po ay malinaw sa kasaysayan, sa kwento, sa banal na kasulatan. Si Elijah, naalala nyo po, nung natakot siya kay Jezebel, katatapos lang po ng matinding tagumpay, pero narito po, siya po'y binalot ng takot. At ang dahilan po ay ang threat ni Jezebel sa kanya. Ang mga disipulo po, remember, nung kasama po nila ang Panginoon, hindi po ba sa storm, doon po sa matinding unos na inabot po nila. So sila po'y natakot. Nasa New Testament po yan, sa record po niyan ni Mark, sa Mark chapter 4. So, mga kapatid, alam niyo po, kahit si Pablo dumating din doon sa point na siya po ay nakaranas ng takot, doon po sa kanyang masasabi po nating kalagayan sa pagmiministeryo. So, nangyari din po yan. Pero, ang ipinupunto ko po, ang matakot, yan po ay masasabi nating natural. Natural po yan. Ako, maraming pagkakataon na meron po akong pangamba, meron po akong takot. Yan po yung mga kaugnay. Pagka sinabi nating takot, ito po yung maaring kinababalisahan natin, inaalala po natin, mga agam-agam po natin, di ba? Yan po yun, worries, at yung mga masasabi po nating nagbibigay parang banta sa ating buhay or sa ilang mga bahagi po sa ating buhay.
Sa Psalm chapter 34 and verse number 4, sabi po ng psalmist, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. So kaya napakahalaga, napakaganda na ito po ay mabigyan natin ng pansin. Sapagkat maliwanag naman po sa naiintindihan nating lahat. Diba? Ang sabi po ni David, be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He fighting daily oppressed me. Okay? Mga kapatid, at ang sabi, mine enemies would daily swallow me up, for they be many that fight against me, O thou most high. Sa isip-isip po ni David, hindi biro ang laban. Matindi po ang laban. Sa buhay ko po, sa buhay natin, Kristiyano po tayo, may laban po talaga. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So ang Christian life, battle po yan. Meron pong everyday battle sa Christian life. Now, aminin po natin, yung pong mga taong natatakot, inaalala nila kung ano mangyayari sa kanila bukas. Yung mga taong natatakot dahil sa atake ng kaaway sa kanila. At narito po, sa context natin, malinaw na talagang si David affected ng dami ng kalaban. At ang sabi niya, mga kapatid, what time I am afraid, I will trust in thee. So, yun ang susi, yun ang pinakasusi, mga kapatid. Sa panahon, sa oras na ako at ikaw ay may takot at talagang masasabi po nating inaatake ng takot, mayroon tayong pupwedeng pagtiwalaan. Mga kapatid, may mga pagkakataon po kasi na kaya tayo natatakot, yung giants ang nakikita natin, imbis na makita natin ang Diyos. 'Di ba? Kasi yun ang takot Fear sees the giants, but faith sees God. Yung takot, ang nakikita niya kasi, yung mga higante. Pero ang pananampalataya, ang nakikita niya, si God, ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, ang takot po, ang nasesentruhan, yung obstacles. Pero ang pananampalataya po, ang nakikita, yung mga opportunities. Diba? Yun po ang nakita ng 10 spies. Kung bakit sila nag-negative. Kung bakit sila masasabi po nating naging reason ng discouragement ng iba. Kasi ang hinighlight po nila yung mga obstacles doon po sa promised land. Na kung saan, nagdala rin po ng takot sa marami. So kaya, yun ang gusto kong sabihin. Fear sees the giants, but faith sees God. Diba? Fear counts the obstacles. Pero yung pananampalataya, ang sinesentruhan, yung opportunities. Okay? Fear trembles in the darkness. Pero yung ating pong pananampalataya, mga kapatid, talagang nagdiriwang sa tagumpay. Sabi po ng message ko kagabi sa feasting. Mga ka-feasting, nandiyan ba kayo? Sa mga ka-feasting natin, yung every evening po natin, mga kapatid, alam niyo po, yan po ang sinentruhan ko, the God of the impossible. Yung mga sitwasyon na ang tingin nyo mahirap, ang sabi ng Panginoon, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yun po ang tanong ng Panginoon. At alam ko, nasagot po natin kagabi yan. Now this time, natural na meron takot, pero papalumpo ka ba sa takot? Ikaw ba'y mabubuhay na puro takot na lang po ang bumabalot po sa atin? Well, it is good for us to somehow listen and learn from this message because meron pong paraan para po mag-disappear ang ating pong fear. Amen? Let your fear disappear. Now, ilang bagay po, magandang bigyan po natin ng pansin, mga kapatid. Nung isulat po kasi ni David dito, mga kapatid, medyo masasabi natin na siya po ay ipit sa kanilang kalagayan. Okay? Nasa sitwasyon po na parang humanly speaking, katulad ng ilan sa mga idea ang sinabi ko sa inyo, gano'n naman talaga lagi ang kwento ng buhay, mga kapatid. Napapalibutan tayo ng problema. Napapalibutan tayo, surrounded tayo ng laban, ng mga kalaban. Okay? Napapalibutan tayo ng mga emotional na pag-atake sa atin.
Yung pong masasabi po natin, financial, material difficulty sa buhay natin. Ang dami po, and even sa spiritual life po natin. So, mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit medyo itong si David humarap sa katotohanan na siya, sa panahong siya'y natatakot, nagtitiwala siya sa Panginoon. So, ilang bagay po, mga kapatid, makinig po tayo, at tayo po'y maging sensitive sa kung papaano po gusto ng Banal na Espiritu na tayo po'y palakasin, kausapin, at talagang maklaim natin that we can really overcome fear, and it is because of our trust in the Lord. Faith. Yun po ang importante sa atin, faith in the Lord. Diba? So, ngayon po, tingnan natin ang ilang mga bagay dito po sa, siguro po, sentro tayo doon sa verse number 3. What time I am afraid, I will trust in thee. Okay, una, let us recognize. You need to recognize your fear. Diba? Kasi inamin ni David yan Naging totoo po siya. In-acknowledge po ni David, honestly, na siya'y may takot at siya'y natatakot. Ano po ba, mga kapatid, sa buhay natin, ang posibleng dahilan kung bakit dumarating po tayo sa punto ng pagkatakot? So, it is not wrong to admit, it is not wrong to acknowledge na tayo po ay may mga takot, meron pong mga pangamba. At yun nga po ang unang bibigyan natin ng pansin, yung pong pag-recognize, pag-admit, pag-acknowledge ng ating pong takot. Ngayon, mga kapatid, marami pong mga mananampalataya, may mga struggle po tayo sa buhay. Minsan, ang problema po natin, imbes na i-acknowledge natin at i-admit natin na takot tayo, minsan po yung iba nagpe-pretend na hindi sila natatakot at kailanman. Yung bang ang pagiging spiritual kuno ay ipinapakita doon po sa idea na ako hindi, na kay Lord na tayo Hindi ba? Nakakarinig ba kayo ng ganyan? Na kay Lord ka na, natatakot ka pa? Well, magandang statement. Sapagkat sa totoo lang naman, pagka ang Panginoon na talaga ang talagang binigyan mo ng pansin, sabi nga po, the Lord is my helper, I will not fear. Okay? Pero ang point natin, mga kapatid, kung magpapakatotoo tayo, yung introduction ko po sa inyo, si Abraham, si Moises, si Elijah, are we better than them? Matitindi po yan. Mga hindi bibirong tao po ng Diyos, pero nakita po natin sa Bible na sila po'y nakaranas, na sila po'y natakot sa iba't ibang larangan, mga kapatid. And I can say, it is healthy, it is good, it is helpful if this morning we will be humble before the Lord, we will humble ourselves before the Lord and admit na may mga takot tayo sa buhay. Mga kapatid, huwag tayo magpanggap. Umamin po tayo. Alam niyo po, higit kanino pa man, ang Diyos ang nakakaintindi sa atin. Alam ng Diyos na tayo po ay po pwedeng darating at dumarating sa punto na may mga nakakagulo sa isip natin, may nakakabigat sa dibdib natin, na kung hindi nga po natin mamamanage properly, po pwede pong ito ay magdulot ng hindi magandang bunga sa atin. So pero doon tayo dapat magsimula. Magsimula po tayo, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng honest confession. Diba? Let us admit and recognize our fear. Diba? I-express natin sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, natatakot po ako. Panginoon, hindi ko po alam kung saan ako dadalhin itong problema na ito. Panginoon, hindi ko po alam kung paano namin malalagpasan itong dinadaanan namin. Panginoon, kilala mo po kaming lahat. Tao lang po kami. Parang naduduwag na po ako, natatakot po ako, Panginoon. Siyempre po, pababayaan ba tayo ng Panginoon? Definitely, hindi. Mga kapatid, mga minamahal, importante po na magsimula tayo sa katapatan ng ating puso. Let us recognize our fear, mga kapatid. Di ba? Tingnan niyo po, si David po yan. Kilala niyo naman si David. Hindi biro po yan. Kung ang pag-uusapan, pakikipaglaban lang, matindi po ang kasanayan niya sa battle. Pero nandito tayo ngayon sa talata na kung saan
David is admitting and recognizing his fear. Diba? Inaamin niya at talagang kinikilala niya na siya'y natatakot. Sa karamdamang meron po tayo. Diba? Bilang tao, natural yan. Yung iba pag nag-encourage, diba? Para bang masamang nag-alala, para bang yung tao po ay hindi understandable sa kanyang po pwedeng maramdaman matapos niyang malaman ang kanyang karamdaman. Di ba nangyayari po yan? Si Aida nga po, naalala ko po, nung siya po ay na-diagnose at nalaman na may cancer, di ba siyempre hindi niyo po maiiwasan na maging emosyonal. Hindi niyo po maiiwasan na umatake ang kalaban sa ating isip, mga kapatid. O paano na ang napakagandang anak ko? Yan ang po pwedeng isang naiisip po ni Sister Aida. Paano na ang gwapong-gwapong asawa ko? Ayan. So, ang ibig ko pong sabihin, kidding aside, pagka naman tayo natakot, hindi naman parang ang idea lagi horror kundi yun talagang because we know our limitation and of course, nasa mundo pa rin po tayo na apektado tayo sa mga nakikita natin, sa mga naiisip natin. So, mga kapatid, doon sa sitwasyon nila na sila po ay napapalibutan at hindi bibiro ang napakaraming kalaban, sabi po ni David, what time I am afraid. So, nandoon po, he recognized his fear. Kasi yung statement na yun, nagpapakita na talagang may panahong natatakot po siya. At ang sabi po niya, what time I am afraid, I will trust in thee. So ito po ang magandang matutunan natin. Kanina po binanggit ko sa inyo. Hindi ba sinabi po sa Psalm 34 and verse number 4, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Sa 1 Peter chapter 5 and verse number 7, ang sabi po, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kapag ka po nagbigay tayo ng paglalarawan, po pwede natin gamitin yung bang idea ng pasyente. Diba? Kapag ka po ang pasyente, hindi po inamin sa doktor kung ano yung totoong nararamdaman niya. Mga kapatid, mahihirapan po na siya ay malapatan ng tamang lunas. Pero syempre po, kung itutulad natin sa Diyos, ang Diyos all-knowing. So ang problema, hindi sa bahagi ng Diyos. Kung ikaw na pasyente, kung ikaw na mismong nasa kalagayan, hindi magpapakatotoo sa sarili mo, dadayain mo ang sarili mo at magpe-pretend ka na talagang ayos ka lang, kahit takot ka na pala, buong buhay mo, ganyan ang mangyayari sa iyo. So we better recognize our fear. Yun ang una po, recognize our fear or your fear. Second, rely on your Father. Diba? After recognizing your fear, then start relying on your Father. Diba? Sabi niya, I will trust in thee. Sa panahong ako ay natatakot, kapag ka ako'y natatakot, nagtitiwala ako sa iyo. Mga kapatid, ito po ay dapat talaga kapasyahan lagi ng puso natin. Ang takot kasi minsan, tao tayo. Baka mamaya, mali tayo rito. Baka mamaya, itong gagawin natin. So para maiwasan yon, mga kapatid, tatandaan nyo po, ang usapin kasi ng tapang, hindi yung kawalan ng takot. Diba? Lagi ko pong sinasabi, nababanggit ko po sa inyo yan, na ang pananampalataya po, it is not the absence of fear. Ang pananampalataya po ay ang mapagtagumpayan mo yung iyong takot. 'Di ba? Ito po yung confidence sa Diyos, sa magagawa ng Diyos, sa kakayahan ng Diyos, sa kabila ng iyong takot. So kaya mga kapatid, yun po ang gawin natin. Una, recognize your fear. Umamin po tayo, Panginoon, takot na takot po ako. Panginoon, ay hinaan po ako ng loob. Panginoon, nag-aalala po ako. Panginoon, paano na po kaya? Aminin natin sa Panginoon na may takot, may kabalisahan, may pangamba. Diba? So, i-encourage tayo ng Panginoon Pero ang gusto ng Panginoon na makita, kasi ito po ang malinaw na ipinapahayag nitong mensahe natin
na yung statement ni David, what time I am afraid, I will trust in thee, meaning to say, opo, nandoon, na makikita natin yung recognition. He recognized his fear and he relied to his Father. Siya po ay nagtiwala. I will trust in thee. Kaya nga sabi ko, ang kadalasang problema, ang dami nating talatang alam. Dito po, hindi na tayo mag-iiba pa eh. Para talaga makatiyak ka sa direksyon mo, makatiyak ka sa lakad mo, ano kaagad ang may isip natin na talata? Hindi ba Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Kabisado po yan ng marami. Di ba? Pero yung aplikasyon yan, totoo bang nagagawa natin? Talaga bang nangyayari sa atin na pinagtitiwalaan natin siya ng buong puso, mga kapatid? Nandun na po tayo. It is very understandable being human na talagang may tendency, may times na tayo po ay po pwedeng madaig ng pangamba, pag-aalala at takot, mga kapatid. And I want you to know this, na naiintindihan ng Diyos yan. Ang hindi lang maiintindihan sa bahagi natin, takot ka na, ayaw mo pang magtiwala sa Kanya. Hindi mo na kaya, doon ka pa nagdudwell sa mga kaisipan na lalong magpapahina sa iyo, lalong magpapalumpo sa iyo. Halimbawa lang po, nangyari na nalaman mong may sakit ka. Alam naman po natin that our God, He is our Jehovah Rapha. Diba? Higit sa mga doktor, ang Diyos natin, siya po talaga ang masasabi nating makapangyarihan. Siya po ang greatest healer. So, tulungan mo na yung sarili mo na pagtiwalaan mo yung greatest healer. Huwag mo nang i-entertain yung mga thoughts. Gagaling pa ba ako? Mukhang walang panglunas dito Mukhang hindi kakayanin ng doktor kasi ganito, ganyan. Subukan nyo po. Na yung pong pangamba mo, yung takot mo, dagdagan mo pa ng dagdagan ng mga negatibong iisipin mo. Ang tanong, saan ka dadalhin? Saan ka dadalhin? Nung mga kaisipan mo na halimbawa po, may problema ka, tapos wala ka nang ginawa, kundi sabihin, nako, wala nang solusyon to, hindi ko na malalagpasan to, hindi ko nakakayanin ito. Yun po halimbawa, nagkasakit ka, tapos doon sa pagkakasakit mo, imbis na tawagan ng Panginoon, pagtiwalaan ng Panginoon, kapitan ng Panginoon, ang ginawa mo po, in-entertain mo yung atake ng kaaway. Ulitin ko, don't get me wrong, it is very understandable that being human, maapektuhan po tayo ng mga hindi magandang sitwasyon o hindi magiging magandang kalagayan po natin. But hey, what I want you to see, diba? Listen, what I want you to see is this statement of David. What time I am afraid, I will trust in thee. Diba? Yun lang po ang pinakamagandang magagawa natin. Takot ako Diba? Pagtitiwalaan kong Panginoon sa sakit ko, pagtitiwalaan kong Panginoon sa sitwasyon ko, pagtitiwalaan kong Panginoon sa problema ko, pagtitiwalaan kong Panginoon sa kondisyon ko ngayon, pagtitiwalaan kong Panginoon sa need namin. Kasi kapag ka po nangyari na meron kang need, tapos dadagdagan mo ng mga magiging dahilan para ma-aggravate yung pong sitwasyon. Kaya nga, mga kapatid, kung sakali po na kayo ay merong karamdaman at ang findings ng doktor, natuklasan nyo na meron kayong karamdaman. Ang tinutuklas po pagka may karamdaman, hindi po yung mga, ang karamdaman po ay hindi dapat pumayag na dadaling ka sa overthinking na tinatawag. Di ba? Ito po, mabanggit ko lang. Ang wisdom, ito po yung hindi pa nangyayari. Nando na kaagad yung talagang masasabi nating kaisipan mo. Na kung mangyayari ang bagay nito, di ba? Naiisip mo na kaagad sa biyaya ng Panginoon kung ano ang gagawin mo. Yung overthinking po, mga kapatid, hindi pa nangyayari. Okay? Kinatatakutan mo na. At ikaw pa mismo ang naglalagay ng mga negatibong kaisipan, mga kapatid. Yung bang, naku, pag nangyari to, ang dami mo na kaagad inaalala, samantalang ang dapat mo lang tuklasin, pag nangyari to, ano ang kalooban ng Diyos na gagawin ko? Diba? Yung to be one step ahead of the situation, that is wisdom.
Pero yung mabalisa ka sa darating pa lang at mangyayari, at kung mangyayari, nako, yan po ay isang malaking problema. So, mga kapatid, rely on your Father. Magtiwala tayo. 'Di ba? Sa Isaiah chapter 26 and verse number 3, ang sabi po, mga kapatid, ang gandang talata, "Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee." Ayan. Kaya makikita nyo po na kahit lahat ng tao may inaalala, may kabalisahan, mayroon pong takot, pero meron pong mga Kristiyano na talagang masasabi po natin na sa kabila ng lahat, huwag nyong iisipin na yung mga payapa, yung mga panatag, kaya panatag yan kasi walang problema yan. Kaya ganyan yan kasi hindi katulad ng mabigat na sitwasyon natin dyan. Yung bang ang thinking natin pag may taong payapa, pag may taong panatag lang, ang naiisip natin, kasi walang problema yan, nakatulad natin. Ganun ba? O pwede nating isipin, siguro kaya panatag yan, kaya payapa yan, kasi natutunan niyang magtiwala talaga sa kanyang Panginoon, natutong magtiwala sa Diyos. Di ba? Yun po yun eh. Kaya nga ang Panginoong Jesus, ang encouragement niya, sabi niya, "Let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me." Nung kausap niya yung kanyang mga alagad, ang sabi niya, "Sa akin may kapayapaan kayo. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Mga kapatid, tatandaan niyo po na ang talagang buhay natin ay isang hindi maitatangging buhay na humaharap lagi sa mga iba't ibang sitwasyon. And then, nasa sa atin po yan. Papayagan po ba natin na daigin po tayo ng takot, ng pangamba sa ating mga buhay? What time I am afraid, I will trust in thee. So, unang nakita natin, let your fear disappear. So, una, recognize your fear. Second, rely, di ba? Rely on your Father. So, thirdly, remember His faithfulness. Remember His faithfulness. Ang ibig sabihin, pagka natatakot ka, alalahanin mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa po, tanong, mula sa alam na alam niyong kwento, ano po ba talaga nakita niyo sa kwento ni David at ni Goliath? Nung bata ako, hindi pa ako nagbibiblia. Ang lagi naririnig ko, si Goliath at si David. Kala ko sino Goliath pala. Yung pala, nung nag-aral po ako ng Bible, yung Goliath pala na yun. Si Goliath pala yun. Yun po pala yun. So mga kapatid, in the story of David and Goliath, ano yung mga magandang makita natin sa senaryo? Okay? Namamayagpag ang kaaway. Namamayagpag si Goliath. Bakit? Kasi takot lahat eh. Takot yung mga kapatid ni David. Takot yung mga sundalo. At ang malungkot nito, pati yung king. Takot. Nagtago sa ilalim ng mesa. Hindi po. So, ang ibig sabihin, lahat sila nakatago. So, samantalang ang takot ay nagahari. Kasi nga, pati yung hari, takot eh. Kapag ka po ang takot nagahari, namamayagpag si Goliath. Diba? Heyday sa kalaban na tayo po ay dinadaig ng takot at pangamba. So, yun ang eksaktong senaryo. Okay? Nung dumating si David, yun ang eksaktong senaryo. Na ang lahat po, mga kapatid, ay daig ng takot. Siyempre po, kapag didaig tayo ng takot, sabi ko nga po sa inyo, namamayagpag ang kaaway. So it is almost victory on the part of the enemy na ang mga tao ng Diyos ay takot, nangangamba. So talagang almost victory na po yan. Pero dumating si David na talagang ino-acknowledge that there is a godly cause kung bakit siya nandoon. Diba? Not just because of the utos ng kanyang tatay. So David is very sensitive to the leading and to the will of God sa kanyang buhay. Nung siya'y sinisita nung kapatid niya, ang malinaw na sagot lang ni David, "What have I now done? Is there not a cause?" Wala bang dahilan ba't nandito ako? Kulang na lang.
Ha? Bakit hindi ako padadala rito ng Panginoon? Kayong dapat humaharap kay Gulayat, kayong dapat na nakikipaglaban, handyan kayo, nilulumpo kayo ng takot, pangamba, pag-aalala, na talagang dahil sa laki ng kalaban. Okay? Anong nangyari po? To cut this long story short. So David approached the king. Si King Saul. Anong sabi ni King Saul? Naku, hindi mo kakayanin yan, David. Diba? Napakabata mo. Siya, bata pa lang, mandirigma na. Ikaw ang bata-bata mo. You are but a youth. But he, a man of war from his youth. Yan po ang sabi ni King Saul. Kasi nga po, pagka talaga ang pinairal mo, paningin, matatakot ka sa maraming nakikita mo sa buhay na ito. Kaya nga, ang laking advantage kapag ang Kristiyano po, ang pinaiiral, pananampalataya, tiwala sa Diyos. May tiwala ba tayo sa Panginoon? Totoo bang nananampalataya tayo sa Kanya? So ito na po ang susi. Diba? Let your fear disappear. Yes, recognize your fear. Yes, mga kapatid, kilalanin mo, takot ka, aminin mo, takot ka. And then, rely on your Father. And remember His faithfulness. Eto na po. Eto na yung punto ko. Ano ang sabi po ni David? Nung talagang medyo negatibo ang dating ni King Saul sa kanya. Ni-rehearse ni David. Inalala ni David. Pinaalala ni David. Sinabi ni David yung mga past victories niya. Yung katapatan ng Panginoon. Ang sabi po, mga kapatid, ang liwaliwanag. Diba? Pumatay ako ng oso, pumatay ako ng lobo, alang-alang sa kanyang mga alagang tupa. So, tinalo niya yun, nilabanan niya yun. Kaya haharapin ko itong uncircumcised Philistine na ito. Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang ibig kong sabihin. Ang totoo niyan, hindi ba nakakatakot si Goliath? Siyempre po, habang nakatingin ka kay Goliath, maapektuhan ka talaga. Parang sa buhay natin, sa laban po natin, kung i-apply po natin, mga kapatid, literally si Goliath po yun eh. Higante po talaga yun eh. Pero hindi po mali. Tingnan po natin na sa laban natin sa buhay, po posible po na sa paglalarawan po pwedeng ang tingin mo sa mga dinadaanan mo, mga sa laban mo parang higante. Habang nakasentro ka dyan, habang nakatingin ka dyan, tatakutin ka dyan. Pero kapag ka natutunan mong katulad ni David, ang iyong tingnan at ang iyong pagtiwalaan ay ang iyong Ama sa Langit, ang Panginoon, and then alalahanin mo kung ano na yung mga ginawa ng Panginoon sa iyo. Meron po sa atin kapag kung magbalisa, kung matakot, kung mag-alala, para bang wala pang pinatunayan at wala pang ginawa ang Panginoon po sa ating buhay. Remember His faithfulness, mga kapatid. Kasi yung Diyos na nag-sustain sa atin at nagbigay tagumpay sa atin kahapon, ang Diyos din na magbibigay ng tagumpay sa atin ngayon. Just learn to trust Him. Yun lang po. Sabi ko nga isang verse eh. Kasi ginagawa natin ngayon hanggat maaari. Babasahin natin yung passage, kukuha tayo ng bersikulo na talagang pwede nating i-expound, and then sa pamagitan po niyan, matuto tayo at mabless po tayo. What time I am afraid? In that statement, nire-recognize ni David na natatakot din siya. Anong sabi niya? I will trust in thee. Sino po yung tinukoy niya? Di ang Diyos. Diba? Kaya nga sabi ko po, recognize your fear, mga kapatid, and then, maganda po, rely on your Father at makatutulong for us, diba? If we will remember His faithfulness. Naging tapat ba ang Diyos sa inyo kahapon? Marami na po ba kayong dinaanan na sa matapat na Diyos natin na pagtagumpayan dahil sa kabutihan ng Diyos natin, dahil sa kapangyarihan ng Diyos natin na pagtagumpayan? Mga kapatid, mga minamahal, meron po ba kayong naaalala? Meron po ba na talagang pinatunayan na ang Diyos sa atin sa napakaraming bagay? Lagi, titingnan po natin. Ito ang sitwasyon ko kahapon. Pero dahil napakatapat ng Panginoon, sa katapatan niya, nakarating ako sa ngayon. Nagpapatuloy pa rin ako ngayon. Nakasurvive ako sa lahat ng dinaanan ko sa buhay ko. Ano ngayon ang reason para tayo po ay daigin pa rin ng takot? Remember His faithfulness. Yan ang eksakto di ba? Doon po sa aklat po ng Lamentation,
Doon po nagsimula ang lahat. Di ba ang lagi natin sinasabi, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Hindi ba yung po lagi ang naiko-quote natin? Pero it is good na makita nyo na yung pinakakinito, doon sa lahat ng masasabi natin, desperado po sila, it seems hopeless, helpless yung situation. Mahalaga po doon na basahin natin yung nasa unang bahagi. This I recall to my mind, therefore have I hope. This I recall, di ba? This I recall in my mind, therefore have I hope. So inamin po niya na doon sa kalagayan na, kumbaga, may pag-aalala, may takot, kasi ang bigat naman talaga ng sitwasyon. Kaya wag tayong magpapa-spiritual effect lang, na yan lang, para ganyan lang ang problema mo, para ganyan lang ang sakit mo. Alisin natin yung yabang na ganun. Let us understand, let us consider na talagang natural po yun. Ang maganda lang, medyo nakakatakot talaga yung sitwasyon mo. Pagka sumentro ka dyan, medyo mabigat talaga yung problema mo kung yan ang titingnan mo. Pero malaking bagay talaga na may Diyos tayo. At maganda rin na maalala natin kung ano na ang pinatunayan ng Diyos sa buhay natin sa maraming pagkakataon, sa matagal na panahon, kung ano na ang pinatunayan ng Diyos sa atin. Di ba? Ilang pagkakataon ako nagpadaig tayo sa takot. Tapos na po tayo eh. Pero salamat na lang. Salamat na lang doon sa punto na nandun ka na sa edge. Doon sa punto na talagang medyo na-distract ka na kasi nakuha na yung attention mo ng presenting sitwasyon mo. Nakalimutan mo na teka, oo, maraming laban, maraming kalaban, pero may Diyos na talagang higit sa lahat ng kalaban. May Diyos na kung saan hindi ka kaunting panahon, hindi ka kaunting pagkakataon na pinatunayan niya kung gaano siya nagtapat, kung gaano siya kabuti. Bakit ako bibigay? Ba't ako padadaig sa takot? Bakit? Hindi ko ba napatunayan na katapatan ng Diyos sa buhay ko? Remember His faithfulness, mga kapatid. Lagi nating alalahanin kung ano po ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga sabi ko, ang dami-daming bagay na po pwede mong ikatakot sa mundong ito. Tingnan niyo po ang bansang Pilipinas. Nakatatakot eh. Hindi mo alam kung saan pupunta ang bansa natin sa klase ng mga nasa pamahalaan po natin, sa klase ng gobyerno na meron tayo, kung doon ka titingin. Talagang pangamba. Ay, nako, anong klaseng gobyerno meron tayo? Mapapabuntong hininga ka eh. Talagang malalagay ka doon sa katayuang hihina loob mo eh. Kaya iwasan na po natin na doon tayo sumentro. Ang maganda, anong klaseng Diyos ba meron tayo? Remember His faithfulness. This I recall to my mind. Therefore have I hope. Yan, mas maganda na makita nyo talaga yung complete ano po nun. Yung pong, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, for His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Yun po yung naalala niya. Ang konteksto noon, sa kalagayang nakakahina ng loob na parang mahirap na ang kanilang sitwasyon, bigla niyang naisip. At dahil naisip niya, mayroong pag-asa. This I recall to my mind. Therefore have I hope. Pag natatakot ka, ano ang ginagawa mo? Pagka mayroong bumabalisa sa isip mo, ano ang ginagawa mo? Let us learn this very important lesson. Yes, natural lang matakot, pero ang mabuhay sa takot ay hindi po masaya. Ang mabuhay sa pangamba ay hindi masaya. Ang manatili ang takot sa buhay natin, hindi masaya. Kailangan na po na dumating sa punto na mapagtagumpayan natin ang ating takot. And let our fear disappear. The Lord is my helper, I will not fear. Ibig sabihin po, pag naalala mo, Panginoon ang katulong ko, yun ang resulta. Hindi ka na mabubuhay sa takot. Let your fear disappear.
What time I am afraid, I will trust in thee. Let us apply this message. May kinatatakutan ka, may pinangangambahan ka, ilagak mo ang tiwala mo sa Diyos. Yes, recognize your fear, rely on your Father, and remember His faithfulness. Remember His faithfulness. Let us pray. Our gracious, loving God, thank you so much. Lord, we need this message. Nagpapasalamat kami sa iyo. Kilala mo kami, Panginoon. Nasa punto na po marahil ang ilan sa pagtalikod. Mga gusto nang bumigay, Panginoon. Pero napakagandang paalala. Napakagandang turo. Napakagandang matutunan na sa panahong kami natatakot, pagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Lord, please, turuan mo kami na lagi magtiwala sa iyo. Turuan mo kami na lagi kang panghawakan sa buhay namin, Panginoon. Ano mang problema sa pinansyal, ano mang gumugulo sa aming isipan, ano mang nakabibigat sa amin, emotional, ano man ang atake sa buhay namin, spiritual, ano man ang aming mga alalahanin at pangamba, Lord, may we learn to really trust you. May we learn to completely rely on you, O God. And may we remember your faithfulness to us. Lord, again, thank you so much. Umaasa po ako na patuloy kang magbibigay lakas sa mga nangangailangan ng lakas, lalo na po sa panahong ito. Lord, salamat. May salita kami na maaaring panghawakan at yan po ay ang iyong salita. Dakilan Diyos, salamat na may Diyos kami na po pwedeng panghawakan at ikaw ang Diyos na amin pong pinagtitiwalaan. Dakilan Diyos, nakapagpalakas ang mensaheng ito sa iyong mga mahal na anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Na-bless po ba kayo? Mga kapatid, na-encourage po ba tayo sa message natin? So, it is good na tayo po'y ma-encourage.